Salamat aming Diyos, aming Ama. Salamat sa iyong presensya. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, kami ay naririto upang pakinggan ka, Banal na Espiritu. At mangusap ka sa aming mga puso habang tuloy mong pinapahiran ng langis ang aming mga kaisipan, ang aming mga pangunawa, ang aming mga tainga upang makarinig kami ng iyong tinig, makapangyarihang tinig sa aming mga buhay. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang nalalabi pang oras ng pagtitipong ito at nawa sa bawat bahagi, ikaw lamang, Panginoong Hesukristo, ang siyang maitaas ng bawat isa sa amin. Maalala namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan at kadakilaan. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, ang ating pong bayan at ang sistema ng ating pong pamahalaan ay kailangan po ng revolution. No? Pag sinabing revolution, it is a kind of radical transformation that God only can perform. That only God can perform. Talagang malalim po ang ugat ng mga bagay na that is in conflict with the mind of Christ, with the knowledge of Christ. Malalim ang ugat ng korupsyon, malalim ang ugat ng wickedness, kasamaan. Kita nyo ho, nakakalungkot, di ba? A few weeks earlier, maraming mga nasawi ang buhay nang dahil lamang sa kanilang pagnanais na mamuno at maglingkod sa bayan. Ang hirap intindihin nun. Ang hirap ipagtanggol kung sino ang dapat. Pero laging ang tanong, bakit nagkakaganon? At kailangan po ay malinaw sa ating mga isipan na sa bagay na ito, kailangan po natin talaga ang kamay ng Diyos. Amen? At I won't shy away from telling this to co-pastors of ours, of mine, no, na mag-manifest yung talagang pagkakaisa pag dumarating yung political season. No? At nakakalungkot dahil mabuti pa. No? Naka-record ba ito? Gusto kong makita ito ng mga taga rito eh. Mabuti pa ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo eh. Talagang pinagpipitaganan sila pagdating sa political season. Dahil nakikinig sa isang tinig. Please don't get me wrong in hearing this, ha? No? It has to do with yung pagkakaisa. No? At sana dito tayo, pastora, kung ano yung sinabi ng pulpito, yun ang pakinggan ng lahat. Nakita niyo po? No? I mean, we don't intend to, na hindi igalang ang karapatan ng bawat isa. Pero pagdating sa kaharian ng Diyos, talagang nilalatag po natin sa lapag yung ating mga karapatan dahil ang kalooban ng Diyos ang mananaig. Tandaan po natin, whenever we come to worship the Lord, whenever we take a step toward the kingdom of God, we lay everything at the feet of Jesus. Lalo na yung mga sarili nating kalooban at kaisipan upang bigyan ng daan ang kaisipan ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Okay? Siguro may mga iilan na nararamdaman ko, nagpupumiglas ang inyong mga kaisipan at ipinaglalaban, hindi, may sariling karapatan. Pero pag napapanahon ng maunawaan niyo po, that the kingdom of God is theocracy. Diyos ang nasusunod, kahit maganda pa yung iniisip natin, ang mananaig yung gusto ng Diyos. Ito yung tinatawag na God's divine sovereignty na itinuro po sa atin ni Pastor Ibing, ipinaalala, katapat nun at katumbas nun yung dominion, mandate ng bawat isa sa atin na pag-review natin yung Genesis chapter 1 verse 12 at saka Genesis chapter 2 verse 15, matutuklasan natin na all power is given unto us. Amen? Sabihin nyo nga, all power. Kapangyarihan ay pinagkalob sa atin. From the very beginning, when man was created
according to the image and likeness of God, coming out straight from the heart of God, the beautiful spirit, they called it man. And He blessed man. Pinagpala niya tayo. We are talking about the inward being, the inner man. Okay? So lahat kayo na nandito ngayon, pinagpala ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y pinagpala ng Diyos. In every area, in every aspect, tayo po'y blessed ni Lord. Dapat makita po natin yan through the divine perspective. Anong tingin natin at pagtingin natin sa ating sarili, sa ating kakayanan, sa direksyon na patutunguhan ng ating mga buhay, ano bang pagtingin natin dito? Despite circumstances, yung mga present reality na nararanasan natin. Okay? But we should have the ability, no, yung tinatawag na kingdom perception, the ability to see, hear, and be aware, and even look beyond what is happening in reality. That the human senses are able to see, hear, feel, di ba? Kundi ang pagganahin natin yung spiritual senses. Are you with me? No? I-activate natin yung spiritual senses natin. Expressed through our faith. Hallelujah. Because sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. And he who comes to God must believe that He exists and He rewards those who diligently seek Him. He is a rewarder of those who diligently seek Him. Meron po ba ditong hinahanap palagi ang Panginoon araw-araw? Hallelujah. He is a rewarder. Gagantimpalaan ng Diyos ang ating pursuit, ang ating pagsisikap na malaman natin ang kalooban niya, masunod natin ang kalooban niya. Bagamat mahirap kung minsan, it involves sacrifice, pero pinipilit natin na gawin yung kalooban ng Diyos. The Bible said, if you believe God, God is a rewarder of those who diligently seek Him. Hallelujah. Praise the name of God Almighty. Hallelujah. Praise the Lord. So pagganahin po natin yung ating mga spiritual senses. Okay? Spiritual senses, it is different for what our physical eye can behold or can see. Nakikita ng ating spiritual vision yung mga bagay na iniiwasan ng mata na makita. Hello? Because you are a spiritual being. We were created according to the image and likeness of God. Pag sinabing inward man, nung nakarang linggo, yung topic namin dun sa ganyan, maganda. From 2 Corinthians chapter 4, verse 16, talking about the inward man. Kahit na yung panlabas natin everyday ay nagpe-perish, okay? Yung mga panlabas natin ay tumatanda, naluluma. Napapansin nyo ba? Sino ho dito yung kanyang itsura ay naikukumpara niya 5 years ago? Hello? Let me ask you, 5 years ago, are you still younger 5 years after? Do you look younger? Di ba? Yung sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 16, outwardly, we are wasting away, but inwardly, we are being renewed day by day. Amen? From glory to glory, from strength to strength. Yung inner man na tinatawag is a person who belongs to a different realm. You don't belong to the world. Amen? Though you are in the world, you do not belong to the world. Yan ang sabi ni Jesus. The inward man, the inner man is a person. Everybody say person. Ikaw yun eh. Ikaw yung tinutukoy dito. Who belongs to another, to a different realm. Okay? So yung pinoproblema ng marami, hindi mo pinoproblema yon. Kasi may nakikita ka kaagad na solusyon. Parang tahimik nyo. Hallelujah. It is a person who began eternal life at the point of salvation.
Narinig niyo yun? Kasi ang akala ng iba, ang eternal life, pag namatay ka, mararanasan mong eternal life. No. At the point of salvation, a person, a spiritual man, a spiritual being, nararanasan kagad niya yung eternal life. The life that belongs to God. The life that emanates from the Spirit of God. No, nararanasan niyo yung eternal life at the point of salvation. Huwag na nating tanungin si Pastora Betty kung kailan siya naligtas. Hindi pa kayo mga buhay noon. Matagal na niyang nararanasan ng eternal life. Amen? Ako naligtas ako 1986. 1986, naranasan ko ng eternal life. Hallelujah. Of course, let me give honor to men who serve our people. Una, si Kagawad Junjun Mitra. Paggalang sa presensya mo, in the presence of God. At ganun din yung ating magiging kapitan ng Burgos, si Kapitan A. Santa Isabel. Let him be honored in the presence of God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Okay? So, kailan ba kayo na born again? Kailan nyo tinanggap ang Panginoon sa ating mga puso? At itinuring siya at laging pinapahayag na, Lord, ikaw ang tagapagligtas ko. Ikaw ang bibigay solusyon sa aking mga suliranin, sa aking mga problema. Ikaw, Lord, ang magpapala sa aming pamilya. Sa iyo manggagaling ang lahat ng aming mga pangangailangan. Yun ang born again. Amen? Nadali lang kasing sabihin ang born again eh. Magsimba ka lang, paglinggo, born again ka na. But it's different. Amen? We at Jesus Abundant Life Giver Church, we know that it is a different thing to just say you are born again. It's a different thing na ipamuhay mo yung pagiging anak ng Diyos. May mga anak ba ng Diyos dito? Kung meron, palakpakan natin ng Panginoon. The heartbeat of our mission, no? Kung ang mga lingkod ng bayan ay may misyon, okay? Tayo rin po, mga lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, the heartbeat of our mission is to love the Lord our God. Amen? To love the Lord our God. Serve Him wholeheartedly. Naalala ko, naririnig ko pa si Moses na china-challenge ang buong Israel in the wilderness. No, sabi ni Moses sa bayan ng Israel, hear these commands I'm giving you today. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. This command that I'm giving to you, establish this upon your heart, impress them on your children. Yung pinag-pray po natin ng ating bayan kanina, hindi lang para sa sarili natin yun eh. We are thinking about the next generation. Ito ay para sa ating mga anak. Para sa ating mga apo. Sabi ng Proverbs, a good man leaves an inheritance to his children's children. Because there will come a time, and that's what the Bible said, no? Long after we're dead and gone, no? Kailangan yung mga, can I say, kailangan? Kailangan na nakasettle yung ating mga anak. Nakatanim sa tamang ground. Amen? Hindi na sila maghihirap pa. Amen? Hello? Hello? Oh? Ako yung, to give honor to my late father. Andyan, buhay na nanay ko. Pero nagampanan nila bilang mga magulang. Sa akin, yung kanilang pagiging magulang. Hello? We are doing this for the next generation. Diba? Magkakaapo si Ate Neneng, hindi na siya mamumroblema pa. Bakit? Nakita niya ng mahabang panahon habang siya'y nabubuhay pa, na pinagpala na ng Diyos ang lahi niya. Amen? At babalik tayo sa ating manlilikha. We won't worry about anything because we know that our children and our children's children, yung 4 na anak mo ron, wala ka nang iintindihin, this pinagpala na ng Diyos, mga bata pa kayong mag-asawa. Mga anak ninyo, Chris, pinagpala na ng Diyos habang bata pa kayo. Amen? Amen? A good man, Proverbs said, leaves an inheritance to his children's children. That's why, summing this all up,
Lahat ng ginagawa po natin, maaring yung iba matatawa, nako, walang epekto yan, yung mag-pray-pray kayo para sa bayan, di naman kayo pakikinggan. I don't think so. Hello? Ang mahalaga, yung maliit na ginagawa natin, hindi kinakalimutan ng Diyos yan. Amen? Yung itinatanim natin ito, darating ang panahon, tandaan niyo ang salitang ito, magbubunga at magbubunga. At lahat lamang na maniniwala ang makikinabang ng ani nito. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagdating sa bayan natin, masyadong ang tao naghanap lang ng equality o tinatawag na parehas dapat tayo. Di ba? Ganun tayo palagi, maski sa pamilya eh. Gusto parehas. Pag binili ni nanay, yung anak, ay, dapat meron din ako, parehas kami. Di ba? Alam niyo, sa pamilya nag-umpisa eh. Sa pamilya nag-umpisa. Kung anong meron tayo ngayon sa bayan, sa gobyerno, sa pamahalan, sa pamilya natin nag-umpisa. Sa kultura natin. Yung gusto natin lagi parehas. Tawag doon, equality. Narinig niyo ba yung salitang equity? Ha? Iba yun sa equality. Ang Tagalog ng equality, pare-parehas. Ay, pag siya pula-pula din ako, para lang malaman mo na wala kang tinatangi. Mahal kayong pareho. Binibigyan kayo ng parehong atensyon. Tama? Di ba? Pero higit doon, tingin ko mas dapat tingnan natin yung equity. Gusto niyo bang sample lang ko kayo ng equity? Kung ano? Naintindihan niyo ba yung equity? Naririnig niyo pag kayo bibili ng mga house and lot, ano? Equity. Di ba? Down payment, equity. Pero ito pong ibig sabihin ng equity. Andyan na rin lang kayo, Kagawad Jun at Kapitan Ace, pwede bang gawin ko kayong halimbawa? Para makita ng mga ito kung gaano kayo kagandang lalaki. Sige, dito ka, Kapitan Ace, sa kanan ko. Kagawad Jun, dito ka sa kaliwa ko. Ito ho, kung kayo taga Burgos, uunahan ko na si Pastora. Si Pastor, sa kanya naman galing ito eh. Binasbasa na ang ating kaibigan, si Kapitan Ace. At kung kayo taga Burgos, at kayo taga Jesus Abundant Life Giver Church, siya ang iboto natin bilang kapitan. Maliwanag? Okay. At kung kayo naman ay taga San Isidro, alam nyo na, ang iboboto po natin, kagawad, si Kagawad Junjun Mitra. At syempre, huwag niyong kalilimutan, si Kapitan Tom Hernandez. No, may mga sample balot naman at ako, yung nanay ko at asawa ko, gagawa ko ng sample balot para sa iyo. No? Hindi namin ito sinasabi para sa pabor mo sa amin, Kapitan. Ito ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Na kapag hindi namin nasunod, mananagot kami. Huwag niyong iisipin na dahil lamang sa pagkatapos nyo ay hihingi kami ng pabor. Darating yon, pero hindi yun ang dahilan. I want to say this honestly to you. Okay? At i-bless ni Lord ang inyong mga puso. Ang equality, ganito. No? Ito, si Kapitan, kailangan magbayad ng kuryente. May problema. 3,000 ang babayaran. Di ba? Pareho sila ng problema ni Kagawad Junjun. 3,000 din. Mahilig kasi manood ng Netflix. Tsaka YouTube. Ang problema ni Kapitan, problema ba Kapitan? Parang hindi, no? 2,500 lang ang pera ni Kapitan Ace. No? Lapit siya ngayon kay Governor, Kay Governor. No? Sabi ni, Governor, tulungan mo ko. Nakita ni Governor, kailangan niya bayaran 3,000, 2,500. Magkano ibibigay ni Governor? 500. Okay. So, binigyan ko ng 500 si Kapitan. Ito na. Nakangiti na si Kapitan. Bakit? Nakabayad ba siya ng kuryente? Natulungan ba siya ni Governor? Natulungan. Ngayon, pagbaling ko kay Kagawad, gano'n yung problema niya. Ang problema, ang babayaran niya 3,000, ang pera niya 2,000 lang. Di ba? Nakatingin si Kapitan Ace. Tinitingnan kung anong gagawin ni Governor. Kung magkano ba bibigay. Dahil ang isip ng ordinaryong Pilipino, pare-parehas dapat, nakabantay siya, dapat 500 din ang ibigay. Diba? Binigyan ko ngayon ng 500. Parehas, tama? Parehas? 500 sa kanya, 500 din kay Kagawad Junjun. Diba? Ang problema, 2,000 ang pera niya. Tanungin ko kayo, nakabayad ba siya ng Meralco?
Natulungan ko ba siya? Hindi. Ang equity ganito, tinitingnan yung pangangailangan para matulungan. Dahil siya, 1,000 ang pangangailangan niya, ay 500 ang pangangailangan ni Kapitan, binigyan ko siya ng 500. All truth are parallel sa Biblia, hindi magkakapareho ang sukat ng grasya o biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Amen? Hindi nangangahulugang mas marami kang pera, ay mas mahal ka ng Diyos. Amen? Yan ay ayon sa sukat na kaya ng responsibilidad mo pangatawanan ang biyaya ng Diyos. 500. Ngayon, 500 din sa kanya dapat. Kaso hindi ko matutulungan. Nakita ko yung kanyang pangangailangan. Magkano? 1,000. Binigyan ko siya ngayon ng 1,000. Nakabayad ba siya ng kuryente? Natulungan ba siya ni Gobernador? Di ba? Ang binigay 1,000, ito 500. Hindi parehas. Pero pantay silang natulungan. Palakpakan niyo ang bagong kapitan ng Burgos, si Kapitan Ace Santa Isabel. Maupo na po kayo, Kapitan, at si Kagawad Junjun, ang number 1 kagawad ng Barangay San Isidro. Hallelujah. So, ganun ang Diyos sa atin eh. No? Ang Diyos sa atin, laging pantay ang pagtingin sa atin. Huwag niyong sabihin na nakatayo ako sa pulpito, ay mas nakahihigit ako sa inyo. Amen? Yun ang totoo. Pantay ang pagtingin ng Diyos sa atin. Kung paano niya gustong pagpalain si Pastor Hadasa, ganun din kayo. Amen? Pag tinugon ng Diyos ang panalangin ni Pastor Hadasa, pag nanalangin kayo, tutugunin din ng Diyos ang panalangin ninyo. Pag nagpahayag tayo ng mga makakapangyarihang salita, dahil sinabi ni Isaiah chapter 55 verse 11, every word, just like God, because you were created according to the image and likeness of God, just like God, every word that we speak will definitely come back to us hindi empty, hindi void, because it will fulfill the very reason for which it has been spoken. Amen? Hindi po dahil may nakakabit na pastor dito. No, kung anong sabihin ko, yun lang ang mangyayari. Hindi, kayo din. Pag sinabi niyong, pagagalingin ako ni Lord, palalakasin Lord ang katawan ko, mangyayari yun. Bakit? Anak ka ng Diyos. Ang tinitingnan dyan yung Kristong dala-dala mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So ngayong umaga, hindi ko po pakahabain ito, bibilisan ko lang. Ang pag-uusapan po natin dito, yung tinatawag na Kingdom Principle of Investment. No? Kingdom Principle of Investment. In other words, Law of Investment. Ang tawag ko naman dito, Divine Exchange. Kuha niyo po? Kingdom Principle of Investment, Law of Investment, or Divine Exchange. It is not just about accumulating wealth for the purpose of financial gain alone. Pag sinabing investment, kingdom investment, hindi lamang ito yung patungkol sa pag-accumulate ng wealth for the purpose of financial gain. Yan ang pagkakamali ng marami. Comprehensive ang kingdom principle of investment. Ang balik nito, in every aspect and area of your life, pagpapalain ka ng Panginoon. Kung masusunod mo yung kingdom principle of investment, sasabihin ko sa inyo, ay hindi kayo magkakasakit. Amen? Hindi kayo magkakasakit. Hindi kayo mawawalan. Hindi kayo mananakawan. Laging bukas ang langit sa inyo. Kung kayo'y may mga pananim, hindi masisira ang inyong mga pananim kahit bumagyo. Bakit? Nauunawaan ninyo yung kingdom principle of investment. And it applies to every area of your life, not just finances. Pag tinuturo po yung investment principle sa kingdom, ang laging sa isip ng marami ay tungkol sa pera. When you read the Bible, everybody say, when you read the Bible, pag binasa niyo po ang Biblia, it talks about laws and principles. Yun yung itinuro sa atin ni Pastor Ibeng. Di ba? The law, the seed principle, the law of silence, the principle of growth, which has struck me in my heart, yung growth na tinatawag. Kailangan natin yung law of growth o principle of growth. Because if you are not growing, then you are dying. Everybody say, grow. Say it like you mean it with the command, grow. Like speaking it to yourself, sabihin mo, grow. No, yung tayo mag-grow spiritually.
Yung growth na kailangan po natin is a progressive transformation unto spiritual maturity. Ibig sabihin, to become more Christ-like. Hello? Yun ba yung target natin? To become more and more Christ-like. Para maging katulad tayo, kawangis tayo, very visible, kitang-kita sa buhay natin, sa gawa natin, sa lingwahe natin, kitang-kita yung Kristo na lumalago sa atin. Amen? Yung sa mga transaction natin, nakikita si Kristo. Hello? Amen? Hallelujah! Napaka-importante ng principle of growth. Because to live is to grow, and to grow is to learn. And growth always implies a journey is taking place. Okay? Pag merong growth, ibig sabihin, may journey na nagaganap. Di ba? Naglalakbay ka, nagmumove ka, no? Umaabante ka, umaangat ang buhay mo. Alright? It has to do with your life because life is a journey of destinations. Nakita niyo po? Life is a journey of destination. Hindi niyo na ako naisulat yan nung andito si Pastor Ibeng. Ako, naisulat ko yan eh. Okay? Life is a journey. Maraming journey, hindi lang isa. In your entire lifetime, you will have several journeys to enjoy. In your entire lifetime. Kung pwede kang magkaroon ng 10 address in your entire lifetime, ganun din yung journey mo. Hindi lang isa. Spiritually speaking, a life is a journey of many destinations. You understand? Hallelujah. So, para mangyari yan, i-apply din natin o employ natin yung law of preparation. Everybody say, law of preparation. Yan. Iba pa yon sa law of application. Hindi nabanggit ni Pastor Ibing yan. Inimbento ko lang yon. Pero pwede yon. No? Yung law of preparation, ito, babanggitin ko na maikli sa inyo, paghahanda natin para maunawaan po natin yung law of investment o kingdom principle of investment that I call divine exchange. Diba? Ang tanong, ano bang mahalaga sa'yo? No, yung normal na tao, mahalaga sa kanya pera. Kaya pinakakatago-tago yan. Pag parating ka na, hindi papakita sa'yo. Baka utangan mo. Hello? Diba? Itatago yan. Diba? Sino dito ang asawa na nagtatago ng pera sa asawa? Hindi naman kaya aamin eh. Oh. Nung birthday ko, nung nakaraan, nag-speak ako doon sa isang church sa San Mateo. Bay, ang ganda ng culture doon, pastora, no? Pag tayo mo pa lang, hindi ka pa nag-uumpisa, may love gift ka na kaagad. No? Kingdom principle, hindi ka pa nagsisimula mag-preach ng Word of God. Umakyat na yung magbibigay sa'yo ng ng love gift, ng honorarium. Aba, ayos ah. Oh. Mapalad si Mrs., andun siya sa harapan. Kaya pagkabot sa akin, inabot ko kagad. Darling, oh. Yung ngiti ng Mrs. ko hanggang dito. Hallelujah. O nung linggo, salamat Pastora, mas lalo kong pagpalain ni Lord. Bless ang inyong lingkod ng church. Pagpalain ho lahat kayo. Ano po, ang Diyos ang magre-reward sa inyo. No? At malaki-laki rin po yung natanggap. Ando na naman si Mrs. sa harap. Kaya diretso kay Mrs. Sabi ni Pastora Josie, hallelujah. Hindi siya naman kasi pag tumanggap, ang nasa isip ka agad niyan, tithes and offering. Yan ang trabaho ng asawa ko, tithes and offering. No? Ano man tanggapin yan, isip ka agad yan. No? Tithes ka agad, offering. Okay, tingnan niyo yung record namin sa tithes. Okay? So, law of preparation. Now, pag sinabing law of preparation, it always involves discipline. Everybody say discipline. Kailangan ba disiplina? Yung mga champion, hindi naging champion yan kung walang disiplina. Because discipline, ang kahalagahan ng discipline, ito po yung major step to our breakthrough. Okay? Discipline is our major step to our breakthrough, and it bridges the gap from thoughts conceived in your mind, from thoughts conceived in
your mind to achievements in life. Alam niyo ba yon? Nararamdaman niyo yung ang daming laman ng isip natin, ang daming plano? Sino sa inyo kakaramdam ng ganun? Marami kayong gustong gawin. Excited kayo. Yung iba hindi natin maumpisahan. Yung iba hindi pa nangyayari. Yung iba nagagawa natin, pero parang ang dami pang laman ng isip natin. Lord, ang dami na. Diba? Parang too good to be true. Pero alam niyo, when you apply the law of preparation and you have discipline, it bridges the gap. Yung gap na yun. From thoughts conceived in your mind to achieving in life. Amen? Pag meron kang discipline. Yan. Yung mga public servant natin, naiintindihan nilang disiplina. Yung mga sports enthusiast, naiintindihan nilang disiplina. No? A few weeks from now, ewan ko, sumusubaybay kayo kasi mahilig ako dun sa Mr. Olympia, yung Mr. Universe. No? Ang tagal ng preparasyon niyan. Yung linuluto nila ng gusto yung kanilang mga muscle. Pinapalaki, dinidefine ng gusto. Diba? Kailangan doon ng strict discipline. Sino naniniwala na kailangan ng disiplina maski ng mga born again? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang discipline po, it is the key that will unlock abundant life. Discipline, para kang may hawak na susi at binubuksan mo, ina-unlock mo yung buhay na masagana. Amen? Tapos yung timing, yung proper management of your time. Yan, alam ng mga teacher yan. Alam ni Brother Pregi yan at saka ni Teacher Elizabeth yan dahil mga guro. Alam ni Sister Roa yan. Alam ni Sister Tere yan. At lalo na si Professor Chris Perez. Time management, managing time properly. Sometimes, para mapagpala tayo, ang kailangan lang minsan timing . Sabihin nyo nga, timing. Diba? Minsan yun lang timing. Because time is like currency. Sino sa inyo nakapanood sa Netflix ng movie na In Time? Na ang kanilang pambili yung oras. Diba? Itatap lang, i-scan lang yung dun sa kamay. Pag bibili ka ng kape, ang ibabayad mo, 2 buwan ng buhay mo. Diba? Pareho lang Diba? Tayo'y ipinagpapalit natin yung oras natin para tayo magkapera. Tama? Andiyan ba kayo? Di ba? Hindi ka naman magkakapera nang nakaupo ka lang sa bahay. Di ba? At naghihintay doon kay mama, ay parating na si mama at si papa, magkakapera na ako. Ay parating na si Bayaw. Ay, parating na si Bilas William, magkakapera na ako. Di ba? Kailangan gugulin mo ng tama ang iyong panahon, ang iyong oras. Sa atin, when we work 8 hours a day, how much do you get? Yung yung pasweldo. Anong tawag doon? Yung average ng pasweldo. Magkano dito sa Montalban? 400, 450, 500, di ba? When you work 8 hours a day. Okay, now come to think of this, divine exchange. Sabihin mo, divine exchange. Kung ang oras natin na ibinibigay ay 8 oras sa taong kapareho natin, pinapalitan ito ng katumbas na halaga. Di ba? Pero kakaunti lang yon. Think about this. Paano kung ang ibinibigay mong oras ay doon sa mas makapangyarihan kaysa taong katulad mo? Pag ibinigay mo ang oras mo sa Diyos, hello, may kausap pa ba? When you spend time serving God, when you spend time worshiping the Lord, when you spend time praying, when you spend time reading the Bible, management of your time and discipline, how much would you get? Huwag niyo nang sabihin sa akin ng sagot. Kayo na ang mag-isip. Ano yung mapapala natin if we spend our time properly for the Lord? Pwede bang may pumalakpak sa Diyos? Hallelujah! So, ito na po. Tapusin na natin ang ating pinag-uusapan all about kingdom principle of investment, or should I call it the law of investment, or divine exchange. Di ba? Pag sinabing divine exchange, yung mga bagay na mas mahalaga, no, may binabitawan ka. May binibitawan ka, may pinapakawalan ka
para sa mas mahalagang bagay. Okay. Tanong ko sa inyo, anong mas mahalaga sa inyo? Pera o breakfast? Ha? Pera? Yung pera ang binibreakfast mo. Di ba? Hindi mo na makakain ng pera. Di ba? Anong mahalaga sa iyo? Pera, breakfast, lunch, o dinner? Para maging malusog ka. Pera pa rin? Ah? Di ba? Pakakawalan mo yung pera mo. Di ba? Yung inipon-ipon mo ng matagal, bibitawan mo yon. Yung inipit mo dun sa sikreta ng wallet mo, Mike. Check upin mo yung wallet niya na. Di ba? Makabili ka lang ng breakfast dahil ito'y mabuti sa iyong kalusugan. Amen? Papakawalan mo yung perang yun. Habang ang marami talagang nagpapakamatay, or should I say, nagpapatayan dahil sa pera. Pero darating tayo sa punto na marirealize natin na may mas mahalaga kaysa ibang bagay. Amen? Pag binasa mo ang Biblia at nabuklat mo sa Matthew chapter 6 verse 33, doon mo maiisip, may mas mahalaga sa pera, may mas mahalaga sa pagkain, may mas mahalaga sa ibang bagay. Dahil ang sabi po ni Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Diba? Ang tawag doon, divine exchange. Sabihin niyo, great exchange. Diba investment yan? Pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, inuna mo yung katuwiran, yung tama, yung kalooban ng Diyos, taken all together, ang sabi, hindi ka na mag-worry, hindi ka na mag-iisip. Idadagdag ng Diyos, ilalagay ng Diyos ang lahat-lahat na pangangailangan mo sa iyo. Lahat ng naniniwala doon, palakpakan ng Panginoon. Amen? Seek first His kingdom and His righteousness, and all things shall be added unto you. Ang tawag po dyan, kingdom investment. Sagutin na natin yung tanong. 4 lang naman. Yung tanong na what, tapos when, where, and why. What, when, where, and why. Una, what to invest. Okay? When we talk about divine exchange or great exchange or law of investment, ano po yung i-invest natin? Okay? It can be your resources. Everybody say resources. Pag sinabing resources, po pwedeng yung property mo yan. Po pwedeng yung savings mo, ini-invest mo. Pag sinabi pong kingdom investment sa corporate world, meron pong tinatawag na demand investment, yung pangalawa, trust investment. Okay, pag sinabing demand investment, anytime pwede mong kunin yung investment mo. Pag sinabing trust investment, ay dyan lang yan. Hindi ka pwedeng makialam kahit na sa'yo yan. Okay, maghihintay ka. Sabihin mo, maghihintay ka. Yon. Pag nakapaghintay ka naman, sa dulo ng paghihintay mo, magugulat ka. Dahil yung tinubo ng investment mo ay hindi gawang biro, napakalaki. Tawag doon trust investment. Nakuha niyo po? Ang galing nung ninong ko eh. Kilala niyo yung ninong ko? Si Google. Praise the Lord. It can be your resources. It can be your talents. May talent ba kayo? It can be your gift. Okay? Ang pwede mong i-invest, yung oras mo, because time is currency. Okay, parang pera ang oras. Napakahalaga. Ito yung hindi po kayang nakawin sa atin, yung oras natin. At anytime, pwede nating invest yung time natin. Siyempre, para kay Lord. Amen? Gusto niyo bang mag-invest ng time para kay Lord? Walang lahat sumagot eh. Gusto niyo bang mag-invest ng time para kay Lord? Kahit linggo lang. Sana punong-puno tayo rito. Di ba? Yung umaapaw. Yung merong nakatayo, masaya na ako niyan eh. Ibig sabihin, punong-puno tayo. Bakit? Nag-invest tayo ng time kay Lord. Amen? Alam natin, merong balik may harvest dun sa investment na yon. It can be your life. Okay? Yung buhay natin. Hello, am I speaking to somebody? Pag in-invest mo yung buhay mo sa kingdom ni Lord,
yung life mo, dinedicate mo, ikinomit mo yung life mo kay Lord. Sino po rito yung nag-dedicate ng buhay niya kay Lord? Sino yung nag-commit na ng buhay niya kay Lord? Yung nagsabing, Lord, kahit na anong mangyari, sa'yo ako. Amen ba? Kayo ba yon? Yung nagsabi na, Lord, kahit na anong mangyari, magsisimba at magsisimba ako sa Jesus Abundant Life Giver Church. Kahit na anong mangyari, Lord, I will always praise you with all my heart and serve you wholeheartedly. Amen? Ininvest natin yung life natin kay Lord. Alright. So, makikita po natin yan sa Matthew 25 at saka sa Luke chapter 19. Halos pareho po yung nilalaman ng parable. Sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30, yung parable of the talents, yung master, ipaparaphrase ko na lang. Isulat nyo na lang yung verse. Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Ang kwentong yan, alam na alam ninyo na yung master ay nag-iwan ng talents dun sa kanyang mga servants. Each has been given talents according to what he can manage. 3 servant yun. Yung isa iniwanan ng 5, yung isa iniwanan ng 2, yung isa pinagkatiwalaan ng 1 lang. At nung umalis yung may-ari ng mga talent, sabi, pagyamanin nyo yung talent na yan. Narinig yung sinabi ko? Pagyamanin ninyo yung talent na yan. It speaks about investment. Ibig sabihin, dapat meron tayong gawin. Huwag nating pabayahang naka-sitting duck lang yung mga talent na yan. Amen. May kinakausap pa si Lord. Pagyamanin yung inyong talent, pagyamanin yung iyong gift. Sabi nung nagbigay, sige, aalis muna ako. Inaasahan ko yung binigay ko sa yung 5, pagbalik ko, may mangyayari dyan. Inaasahan ko yung 2, pagbalik ko, may mangyayari. Ganon din yung sayo. Kasi bata ka pa, bibigyan kita 1. Okay? After a very long time, pagbalik nung master, binalikan yung pinagkatiwalaan ng 5. At ang sabi nung servant, Master, ito na po yung pinagkatiwala nyo sa aking 5. Nanganak na, dumoble na, tumubo na. Here is another 5. So I'm giving this to you, Master. I'm presenting this to you. Natuwa yung Master. Sabi niya, ganyan bang ginawa mo? Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Tapos, umalis yung Master, hinanap yung pinagkatiwalaan ng 2. At yung pinagkatiwalaan ng 2, ang sabi, Master, ito yung 2 ipinagkatiwala mo, I put your talent to work, and here it is. It was made double. 4 na ito. I-present niya. Ang tawag doon, accountability. Everybody say accountability. Ang tawag doon, in other words, responsibility. Sabihin nyo responsibility. Whenever we remember responsibility, it should cause us to ask ourselves, am I responsible, Lord, for the talents and gifts, for the resources na ipinagkatiwala mo sa akin? As a faithful steward. Tandaan po natin, we are not owners. Am I making myself clear? We are not owners, but merely stewards and managers in the kingdom of God. Amen? Tanggap niyo ba yon? Kung tanggap niyo yun, palakpakan natin ng Panginoon. Mahirap pag naging owner ka eh. Pag naging owner ka, hindi mo maiintindihan yung kingdom investment principle. No, akala mo lahat ay iyo lang. Pero hindi. Ang katotohanan, Diyos ang may-ari ng lahat. Amen? Lahat ng meron tayo, kaloob ng Diyos sa atin. Amen? Tapos hinanap yung binigyan ng 1. Sabi niya, baka malaki na yun Excited yung master. Only to find out, sabi, Master, yung binigay mo sa akin na 1, dahil kilala kita hindi ka namang umaani sa iyong pinagtaniman at hindi ka kumukuha ka kahit hindi mo pinaghirapan. Kaya ibinaon ko na lang yung binigay mo sa akin para safety. Hindi mawala. Ito na, sinusoli ko na sa iyo. Anong sabi ng master? You wicked servant. Sabi ko, iniisip ko, wickedness pala yung ganun. No? May ibang turo dun
No? Pero wickedness pala yun. Nagalit yung master. Kinuha yung nag-iisa sa kanya. At ibinigay doon sa... Kanino binigay? Sa mas marami. Tama? Bakit kaya ganun, no? Kung marami, lalo pang binibigyan. Di ba? Tama ba yung principle na yung mayaman, mas lalong yung mayaman? Ha? Kingdom principle yon. Di ba? Kung iisipin natin, ang natural na isip, Lord, bakit doon mo binigay? Dapat binigay mo na lang sa nangangailangan. Dapat doon mo na lang ibinigay sa mas may kaunti para madagdagan. Hindi, sabi ni Lord, yung merong more, much will be given to him. Yan. Find it out for yourself. Ganon si Lord mag-isip. Ang isip ng Diyos at ang isip natin ay magkaiba. Kung sino yung napagkakatiwalaan, at dahil napagkatiwalaan siya, mas napalago niya yung resources ni Lord. Diba? Mas lalo pa siyang binigyan. Diba? Amen? Come to think of that. Hindi ko ibibigay sa inyo ng buo, hilingin nyo ang banal na spirito ang mangusap sa inyo. Sa Luke chapter 19 verses 11 to 27, yun din ang sinasabi. Okay, Luke chapter 19 verse 11 to 27. Yung parable of the minas. Almost synonymous, magkapareho dun sa kwento ng talents. Pero doon, ang sinasabi po doon ay kakaiba. So is the one who lays up treasure for himself. Ay, no, hindi. Sa Luke 19. Iba yun. Katulad din po ng kwento ng talents yun, yung parable of the minas. Luke chapter 19 verses 11 to 27. Basahin niyo po at pag-aralan niyo. Kakausapin kayo ng Holy Spirit. Ngayon, alam niyo na kung ano yung mga invest natin. It can be your resources, it can be your time, talent, gifts, and it can be your life. Invest natin in the kingdom of God. When? Ang susunod na tanong, matatapos na tayo. When? Sabihin niyo nga, tanungin niyo ako, when? O, kailan? O, ang sabi ko kanina, timing. Pag sinabing timing sa kingdom ni Lord, we are talking about Kairos time. Okay? Have you heard about this, yung Kairos time? Pag sinabing Kairos, Pastora, what is it? It is Hebrew, Kairos, or Greek? Greek word yung Kairos. No, ito yung opposite, kasama po nung Chronos. Pag sinabing Chronos, ito po yung chronological order of time. Na kapag tumingin ka sa oras mo, alam mong may 12:00 ng hating gabi, kasunod nun, 1:00, 2:00, 3:00, maghihintay ka ng 8:00 para magsimula na ang pagtatrabaho. Chronological order of time, Chronos. But Kairos is different. Kairos, ibig sabihin po nun, it is opportune time. Seizing the moment. Seizing the opportunity. Sa Tagalog, sasamantalahin ko ang pagkakataon. Pag bumukas ang langit, mag-i-invest ako dahil ando ng blessing. Naintindihan niyo ba ang sinasabi ni Lord sa atin? Pagbukas ng langit, pag ando ng anointing, pag may timing, sasagutin yung tanong na when to invest. Pag andun yung Kairos moment or opportune time, seize the opportunity. Sabi nga ni Pastor Pops Dionisio, opportunities are not lost. They are missed. And once you miss the opportunity, you will have to wait for another long season again. Di ba? Pag nagkamali ka ng desisyon. Di ba? Pag nagkamali ka ng desisyon sa ating bansa, na iboto mo yung mali, nanalo yung hindi tamang public servant, maghihintay ka na naman ng 3 taon, maghihintay ka na naman ng 6 na taon, magdurusa tayong lahat. Di ba? Minsan nakabase tayo dun sa mga pangako. O, pag akong nanalo, pasensya na kayo ha, pag ako nanalo, panay pangako yan, bababa ang gasolina. Di ba? Nakakailang taas ng gasolina. Tataas ng 3 beses, 4 na beses, bababa ng 1. Di ba? Tayo naman, palakpakan tayo pagbaba ng gasolina. Hindi natin alam na tumaas na ng 3 beses, 1 beses lang ang baba. Di ba? Bakit?
Minsan dahil yan, bunga yan ng mga maling pagdidesisyon natin. We have not seized the opportunity. And when we let the opportunity pass, we will have to suffer the consequence of wrong choice and decision. Okay? Do you understand? Nasagot pa yung when, kailan. Sabihin nyo nga, kailan? Kailan dapat mag-invest? Kailan dapat magtanim? Okay? Pag sinabi ni Lord sa inyo, magtanim kayo. Pag sinabi ni Lord sa inyo, magpagamit kayo kay Lord, magpagamit kayo. Pag sinabi ni Lord sa inyo, mag-serve kayo, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Pag meron kayong mga kamag-anak at sinabi sa kanila, ni Lord sa kanila, dapat isuko na nila yung buhay nila sa Diyos, tutukan nyo na yun. Wag nyo nang ipagpabukas pa. Turuan natin yung ating mga next generation. Kailan sila maglilingkod kay Lord? Ngayon na! Amen. Kung meron pa kayong kapamilya na wala pa sa church, hatakin nyo na. Ngayon na! Dalhin nyo na rito at makapaglingkod na sila kay Lord, makapagbigay ng buhay kay Jesus. Ngayon na! Pag pinagpabukas pa natin yan, kung hindi ngayon, kailan pa maglilingkod sa ating Panginoon? Kung hindi ngayon, ay mawawalan ka ng panahon. Naghihintay si Lord ngayon. Oh, hindi nyo alam yung kantang yon. Di ba? Naghihintay si Lord ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko ng hallelujah! Ikatlong tanong hanggang sa isa na lang. Okay, where to invest? Where to invest your resources, your time, your effort, your talents, your gift. No? Kayo nga mga magulang pwede nyo gawing investment yung anak ninyo I-invest nyo sa kingdom yan. Itulak nyo ng itulak sa gawain ng Panginoon. Ewan ko lang. Kung hindi mga maging mababait na anak yan at maging successful na mga anak ninyo. Itulak nyo yan sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan nyo ang salitang ito, wala kayong kalugi-lugi. Darating ang araw, masasabi nyo, it's good that I have invested the life of my children in the kingdom of God. You won't regret it. Amen. Hallelujah. Ito, sabi ng Matthew chapter 6, verse 19, 20, and 21. Ilagay natin sa screen. Matthew chapter 6, verse 19, 20, and 21. Matatapos na po tayo. Okay, sabi po roon, do not lay up for yourselves treasures on earth. Bagalan lang natin Namnamin nyo, andyan na yung paliwanag Kinakausap na tayo ni Jesus Si Jesus ang nagsasalita niyan. Si Jesus na yung papapaliwanag niyan. Do not store up for yourselves treasures on earth. Huwag sa lupa. Huwag dito mag-impok. Is Jesus preaching or teaching against prosperity? Absolutely not. Dahil na-overrule pa rin yan nung John chapter 10, verse 10, that Jesus said, I have come to give you life and have it in abundance until you overflow. You overflow. You overflow. You overflow. Yun ang gusto ni Lord sa atin. But, Jesus said, be careful, do not store up for yourselves treasures on earth alone. Nasisira, where moth and rust destroy. Nananakaw, where thieves break in and steal. Habang binabasa ko ito, naalala ko yung pangaral ng tatay ko, anak, mag-aral ka ng mabuti. Kasi yung education, isa itong inheritance. Sabihin nyo nga inheritance. Isa itong kayamanan na pag impinamana sa atin, hindi kayang pasukin ng magnanakaw at nakawin. Amen? O tingnan nyo yung mga nag-aral na halos tayo, nagpupumiglas, lahat tayo, di ba? Lahat tayo, dumaan tayo dun sa puntong hindi tayo nagpapahalaga sa pagsisikap ng ating mga magulang. Binigyan ng pamasahe, ng baon. Saan nagpunta? Nagbulakbol. But praise God. Sabihin nyo nga, praise God. No, we made up our mind and we came to a point that we took life seriously. We took our education seriously. Diba? Si Brother Boy nakatapos ng pag-aaral. Tingnan mo ngayon. Dati Bonifacio siya. Ngayon, Bonifacio pa rin, hermano.
Pero tingnan nyo, pinagpala ang buhay niya. Naipasa niya sa kanyang mga anak. Mga anak, mag-aral kayo, katulad ko. Hindi nananakaw yun. Kahit may 20,000 ka dyan, iwanan mo. Mamaya, wala na yan. Pwedeng mawala. Parang ganun din ito. Sabi ni Jesus, mag-impo kayo ng kayamanan, huwag sa mga lugar na nasisira, nawawala, nananakaw. No? Yung verse 20, anong sinabi ron? But store up for yourselves treasures in heaven. I mean, no? Heaven, eternal life. Magkakarugtong yan. Pag sinabing eternal life, it has to do with your life from the point of your salvation. Amen? Nung ma-born again ka, mag-impo ka na. Store up for yourself treasures in heaven na hindi kayang sirain ng kalawang, hindi kayang nakawin ng mga masasamang loob. And everybody say, what I like most is verse 21 na nagsabi po, for where your treasure is, there your heart will be also. Nasaan ba? Tatanungin ko kayo bago matapos po ang ating pag-uusap. Nasaan ba ang tibok ng ating puso? Sa ngayon, nasaan ba ang heartbeat natin? No? Kasi, tingnan nyo yung pattern ha. Ang palatandaan, ang indicator, yung treasure. Ibig sabihin, kung ano yung pinapahalagahan mo, nandun ang puso mo. Kung ano yung priority mo, nandun yung puso mo. Diba? For where your treasure is, there your heart will be also. Sa Luke chapter 12, verses 13 to 21, it tells the story of a rich fool that was spoken by Jesus himself in a parable. Itong rich fool na ito, sabi ni Jesus, ay may malaking lupain. Masagana yung ani ng kanyang lupain. Ibig sabihin, kumita siya. Diba? Sabi niya sa sarili niya, I will destroy my old barns, but I will build bigger ones. At doon ilalagay ko, itatago ko yung lahat ng aking kinita, yung lahat ng aking inani. Itatago ko doon sa bagong lagayan ko, mas malaki. At dahil marami naman ako na naitago, marami na akong pera, may insurance na ako, wala na akong aalalahanin, wala na akong ibang gagawin, but to eat, drink, and be merry. Yun ang sabi ng rich fool na ito. Sabi ni Jesus, don't you know that you are a fool? Sa Tagalog, hangal. Hindi mo ba alam that tonight your life will be demanded from you? Hindi mo ba alam na ngayong gabi, kukunin na sa'yo ang buhay mo na walang ibang makapagbibigay kundi ang Diyos lamang. Nakita niyo yung allegory? Marami pong tao ganun. Ang inisip lang, yung ganung bagay. Sabi ni Jesus, foolishness. Ang sabi ng verse 21, okay, lagay mo sa verse 21, ng Luke chapter 12. Luke chapter 12, maganda. Okay. Magiging katulad ang sino man. Katulad ng hangal na mayaman na iyon, this is how it will be with anyone who stores up things for himself, but, look at this, but is not rich toward God. My God. You should ask yourself this question, Lord, am I rich toward you? Or can I ask you this question? My friend, are you rich toward God? Mayaman ka nga dito sa lupa. Lahat meron ka. Pero tingin ba sa'yo ng Diyos, mayaman ka? Are you rich toward God? Are you a prosperous person before God? I mean, Jesus said this. This is how it will be with anyone who stores up things for, come on, say it, for himself, but is not rich toward God.
I think it's significant na alamin po natin paano kung maging mayaman sa harapan ng Diyos. Amen? Tanungin natin ang Holy Spirit. Tanungin natin si Jesus, Lord, paano ba ako magiging mayaman sa harap mo? Dahil yun ang hinahanap ng Diyos. Yung makita niya tayo na mayaman tayo sa harapan niya. Bakit natin ginagawa ito? To close this message. Sinagot natin yung mga tanong na what, when, where, and why. You know why? Simple lamang. Para magkaroon tayo ng sustainable increase in every area of our life. Did you hear that? Sustainable. Pag sinabing sustainable, constant. Constantly growing. Amen? Hindi yung ngayon ay nag-grow, mag-i-stop. Problema. Tatawag ka na naman kay Lord. Ha? At tatapusin ko yung sagot sa tanong na why. Nabanggit ni Pastor Beng a few months back when he spoke about Isaiah chapter 11 verse 12. And the Spirit of the Lord will rest upon you, the Spirit of wisdom and understanding, counsel and might, knowledge and the fear of the Lord. It talks about the golden lampstand. Okay? Yung golden lampstand, you should hear this. It is symbolic of Christ being the light of the world. When Jesus said in John chapter 8 verse 12, speaking about himself, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Pero ang gusto ko po ron, yung spirit of might. Everybody say spirit of might. Yung spirit of might, yun po yung the manifestation of the Holy Spirit that reveals itself whenever God wants to show Himself strong. Yan. Yung word na might is a derivative of a Hebrew word that translates into champion. Sabihin nyo nga, champion. Oh, are you a champion? Oh, kayo, champion kayong dalawa. I declare it in Jesus' name. You are champions. Oh, champion, strong, mighty, he who excels. Yun ang ibig sabihin ng might. No? Pagdating po dun sa spirit of might, no? Iba to dun sa, meron pang isang word, yung gibor. No, yung word na Gibor ay nakakonekta dun sa isang pangalan ng Diyos na El Gibor. Ang ibig sabihin nun, mighty God. Okay? So, medyo konting ano lang yon, mighty God. Okay, we call on El Gibor, we call on mighty God kapag nangangailangan tayo ng panalo sa mga digmaan in the Old Testament. Yung natatalo sila, no? Tapos tatawag kay El Gibor, nananalo sila ngayon. Di ba? O tandaan nyo yan, ha? To win our battles, we need El Gibor, the Almighty God. Siya ang magpapanalo sa inyo. Amen? Amen? Hindi tayo. Ang magpapanalo sa atin, si El Gibor, Almighty God. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Pero yung spirit of might, ito yung tinatawag na sustainable. Yung spirit of might, pananatilihin ka niya constantly sa iyong victory. That you will come to a point na makakalimutan mo ang ibig sabihin ng pagkatalo. You will come to a point in your life na hindi mo na alam ang ibig sabihin ng wala. Dahil lagi kang meron. Amen! Hindi mo na maintindihan ngayon ang ibig sabihin ng nagugutom dahil lagi kang busog. Hallelujah! Pag nag-activate yung spirit of might, hindi mo na maiintindihan yung salitang nagkukulang ka. Bakit? Dahil laging sobra-sobra ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Pag na-activate mo yung spirit of might, hallelujah, sustainable, increase,
in every aspect of your life. Hindi mo na maintindihan ngayon ang pakiramdam ng may sakit dahil hindi ka nagkakasakit. Lagi kang malusog. Hallelujah. Hallelujah. It is the manifestation of the Holy Spirit that reveals itself whenever God wants to show Himself strong. And usually God does this in the establishment of His ordained work to show everyone and to prove everyone clear that He is the source and the sustainer of everything. Amen? Ginagawa ng Diyos ito upang patunayan sa buhay ng mga Valdez na sa likod ng kanilang tagumpay, sa likod ng ka-success at pag-blessing ng kanyang mga anak ni Sister Loli, ang Diyos po ang pinanggagalingan at nagsusustain ng lahat. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng duminig sa tinig ng Banal na Espiritu. Taas yung inyong mga kamay. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy kang mangusap, hindi matatapos sa lugar na ito ang pagdinig namin sa iyong makapangyarihang salita. Salamat, Panginoon. Pinagpapala po namin ang aming mga sarili sa pamamagitan po ng salitang bibitawan namin that we are blessed, Lord God, because you have blessed us in the name of our Lord Jesus. Thank you, Lord. We give back to you glory, all honor, and praise in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you, Kapitan Ace, and God bless you, Kagawad Junjun Mitra.